PRRD na walang jurisdiction ng ICC. Although, once na magkaroon sila ng desisyon, it's smooth na rin, pero mayroon pa rin legal remedy dyan ang kampo ni PRRD. Pero hindi nagdedesisyon ang Korte Suprema kasi inaatasan sila ng bangag administration na wag muna kayo magdesisyon. It's the same thing with Senator Bato. Kaya Senator Bato, wag mong ilalabas ang ulo mo. Wag na wag mong ilalabas ang ulo. Ayun, may pag-usapan yung legacy dahil ngayon, ang lahat ng ginagawa ng Pangulo ay magtrabaho. Hindi niya iniisip na kailangan niya ito ang legacy niya. Siguro mararamdaman naman ng tao yan kapag tapos na yung kanyang termino, kung ano yung naiwan niya na maganda at kung ano yung mga basurang nalinis niya. May pasabog ang Pangulo mamaya. Ayun nga mga ka-update, ang hirap po talaga nitong trabaho nitong ni Auntie Claire Castro. Usaping legacy daw ho ni Bongbong Marcos. Ngayon mga ka-update, yung pagpoprotekta niya talaga sa amo niya hong ngagba mga ka-update. Hirap na rin ho siya. Mismo si Auntie Claire mga ka-update, di ba ayaw niya na ho sabihin kung ano nga yung legacy ni Bongbong Marcos. Samantalang bago magkasona mga ka-update, ang dami niya hong binibida-bida kay Marcos. Ayan, katulad nga nung yung sa Davao mga ka-update, yung di umano pinagawa daw ni Bongbong Marcos na kung ano-ano. Tulad na lamang ho yung tulay mga ka-update yung sa Davao. Natatandaan niyo ho ba yun mga ka-update? Yung pinagmamayabang pa ho ni Auntie Claire Castro at ni Bongbong Marcos. Nakaraang araw naman mga ka-update, bumisita yang si Bongbong Marcos. Mismong DepEd nang hingi ng dispensa dito sa Malacanang dyan sa presidente. Dahil nga mga ka-update, tinawag na, alam niyo na, korap, magnanakaw, at ano pa mga ka-update, ngagba etong presidente. Kaya itong mga teacher dyan sa Davao, sila na lang huwi nang hingi ng dispensa para sa mga estudyante ho nila tumawag ng ganyan sa presidente ho natin. Kasi mga ka-update, mantagin po ninyo, ano nga ho ba talaga itong legacy ni Bongbong Marcos? Sige Auntie Claire, ano nga ba? Bakit hindi mo ngayon mailabas? Ano yung legacy niyang pambubulsa, pagnanakaw? Yan ba yung pinagmamalaki ni Auntie Claire Castro? Tanong ko lang ho yan mga ka-update. Diba? Bida-bida ho kasi itong mga to. Ano ho ba talaga yung ginawa, tinapos ho nila? Yung mga classroom nga ho lang, mga kapdit, wala ho silang magawa. Diba? Ano yung panahon ng Pangulong Duterte? Build, build, build. Inuuna niya ho mga kapdit yung edukasyon ng kabataan. O tignan nyo, yung mga flood control ho ngayon mga kapdit, nasaan na? Yung pinangakong 5,500 ni Bongbong Marcos, meron ho ba? Ito nga si Senator Bato de la Rosa, yan ba yung sinasabi nilang mga ka-update? Legacy, ipahuhuli si Senator Bato de la Rosa, itapon si Pangulong Duterte sa ICC. Kahit tanungin nyo yung mga milyon-milyong Pilipino, OFW, pati yung mga foreigner, mga ka-update, yung mga banyaga, kung sino yung deserving na Pangulo o sino yung the best leader, malayo ho yan kay Bongbong Marcos, mga ka-update, si Pangulong Duterte. Pinagkukumpara ho natin kung bibilangin mo yung daliri mo kay Bongbong Marcos at itong between, hindi mo mabibilang mga ka-update yung may milyon-milyong Pilipinong nagkakaguston ilukulok ulit ang isang Duterte. Kaya itong legacy kinahihiya mo Auntie Claire Castro, sobrang hirap talaga ng trabaho mo. Hindi kita masisisi dyan. Mantagin po ninyo. Lahat talaga ng pagtatakip dito kay BBM mga kapatid, ginagawa na ho niya. Sobrang hirap po niyan. Kaya itong si Auntie Claire Castro mga kapatid, yung TF niyan, sigurado, napakalaki niyan. Kaya mga kapatid, hindi na ho natin papatagalin itong ating intro. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, sa share, and subscribe lamang ho. Malaking tulong na yan. Usaping Senator Bato de la Rosa pa rin ho tayo mga kapatid, kasi nandito na nga ho may mga update ugong-ugong na di umano nasa kote, nahuli na ho etong si Senator Bato at ipatatapon daw ho di umano sa ICC. Kaya man din, hindi na ho natin papabayin pa, rekta na ho tayo. Hi mga palangga, so it's 3 a.m. Kamusta na kayong lahat? Isang malaking bato. Isang malaking bato nahuli ng mga bangag. Alright? So nakita niyo ba kung gaano kalaki ang bato na nahuli ng mga pulpul sa NBI, ng PNP at ng MMDA. Okay? Kasama na dyan si Torre. Alright, mga kababayan. So, tignan natin ang ating mga eksena today. Nakakatawa lang. Yung mga pinapakalat. Okay, sila rin naman ang may gawa niya. Ayan na, nahuli na yung malaking bato.
Ayan na, nahuli na ang isang malaking bato, mga kababayan. Bato-bato Peak. Yun ang kanilang nahuli, no? At sabi nga ni Spokes Harry Roque, may nagtraidor kay Senator Bato. At sabi ko naman, Senator Bato, wag mong ilalabas ang iyong ulo dahil ihahatid ka sa Hague. Alright, so mga kababayan, nagpa-press con si John Vic Supot, Remulla. Sabi ka ng mga nag-comment, saan ka nakakita na nagpa-press con siya na wala naman siyang nahuli? It's the same thing na nagpa-press con sila, nag-post si Bangag na kumpirmado, nahuli na si Zaldico, di ba? Harry Roque, nahuli na, di ba? May mga ganun silang kasinungalingang balita in the past. So, syempre, ano naman mag-expect mo dito sa Bangag administration kung di pawang kasinungalingan? Pakinggan natin ang sinabi ni John Vic Supot Pokido sa kanyang walang kamatayang press conference na wala namang achievements, walang accomplishments, pero pero mga kababayan, pa-press con. Alright, pakinggan natin sinabi ng Julul. Alright, tingnan natin. The Hague, hindi po totoo. In behalf of the PNP, we would like to confirm categorically that as of 6 o'clock p.m. last night, there's been no arrest for Senator Bato. Okay? There's been a lot of speculation na nauli siya and it's being whisked away to the Hague. Hindi po totoo yan. Nag-coordinate po kami sa DOJ, nag-coordinate ng DLG, lahat ng law enforcement units. Senator Bato is still being hunted down. Hindi magpapahuli sa kanila yon. Ang nahuli nila, yung bato na masarap ipukpok sa julo nila, di ba? So I hope you like my hair today. Blonde tayo ngayon. Blondina ang ating peg. So mga kababayan, yes, hindi nahuli si Senator Bato. Ang nahuli nila yung bato na dapat ginujuksok sa julo ng mga jutang Genemes. Alright? So, patuloy ang pagpapakalat ng kasinungalingan. Sila rin naman may gawa niyan. Tapos ibibintang sa atin. Ang sinasabi ng mga hayop, diversion daw. Dinadivert daw. Sino nagda-divert? Sino nagda-divert ng lahat ng mga issue habang kayo ay binabaha ngayon? I believe, kung tama ang datos, 42,000 victims sa bagyo. Itong mga nakaraan. Ito lang, itong month na ito. 'Di ba? Habang sila ngayon ay patuloy na nahuhubaran diyan sa Maleta impeachment hearing. 'Di ba? Lahat, sabi ko sa inyo, lahat tatargetin, uubusin tayong lahat, uubusin kayo diyan sa Senado at Kongreso habang nagpabaya-baya kamo. Gapabaya-baya kamo, naku, wag nyo nang antayin na ubusin kayo ng bangag. Pero iniisip ko na lang, mga kababayan, what if pumantay ang paa ni Bangag? What if magurgur siya dahil siya ay addictus benedictus na sobrahan sa pulburon? Ano kaya ang magaganap? Kasi sobra na yung ginagawa ng mga hayop ang gigipit. Right? Ako nakikita ako dito, kung let's say lang, hypothetically, magurgur si Bangag dahil sobrang, kunyari, malaking upo ang pumasok sa buli niya, hindi niya nakayanan. Right? Malaking upo at nagurgur siya. Or kung ano man sa kadahilanan na talagang, mategi siya. Sabi nga ni Laway Luistro sa kanyang mga kasinungalingan, kapag nagdrama-drama siya na ipagdasal daw, nananawagan siya ng dasal sa taong bayan na ma-convict daw si Sara Duterte. At ang bilin daw ng kanyang nanay na kapag nagdasal daw specific, edi ipagdasal natin. Specific na magurgur na si Bangag. Di ba? Mategi na siya dahil sa sobrang kanyang mga kabangagan, sobrang pag-addictus. So, ano mangyayari pag nategi si Bangag? Ano ang mangyayari, mga palangga? Kasi may lumabas din ng mga huhula na si Inday Sara daw hindi mai-impeach at ito ay magwawagi or what, kung anong man. Ang nakikita ko na lang, I'm very hopeful ako every day kasi nga bilog ang mundo.
Ngayon, hypothetically, pag namatay si Bangag, ano kaya ang mangyayari sa Maleta Gang? Siyempre, mapipigil, matitigil, malaki ang challenge sa Constitution. Kasi matitigil ang kanilang kadyutahang Maleta Gang impeachment hearing. Kasi maging presidente si Sara eh. 'Di ba? Kung pakikinggan natin yung naratibo ni Luistro na nagtago sa kanyang asawang may kasong panggagahasa. Right? Na dapat na specific. So ipagdasal natin, we have to be specific. Gur. Iguzom. Tegibom. Bangag. Di ba? So, sundan natin ang naratibo. So, si Sara ang maging presidente, since sa konstitusyon, ang maglilitis sa i-impeach na presidente, ay maglilitis, ang magpe-preside ay ang Chief Justice. So isang malaking challenge sa kanila ito. Anong mangyayari? Ano kaya ang gagawin ng mga Maleta Gang kapag si Bangag ay nategi boom at si Sara ay maging instant president? Kasi dasal sila ng dasal na ma-convict daw si Sara. Alam naman natin na convicted na si Sara Duterte sa kanilang mga plano. Kita nyo lumalabas na ang mga since first witness nila, 'di ba? Lumalabas na yung kanilang mga kasinungalingan. So ngayon, sa tingin ninyo, ipagdasal natin, iguzom, tegi boom, bangabom. Right? Yes. Channel 167, share. Solid Marlican ako. Yes, si Charis daw nawala ng malay sa opisina niya. Ay, ipagdasal natin, Charis. Sandro. Tegi boom. Tegi boom. Alam mo, baka maging powerful yan, ha? Hindi natin masabi kasi bilog na ang mundo eh. Kasi mga buwakan ng ina nila, di ba, puro na lang pagigipit, puro kasinungalingan. And now, nagpakalat sila ng kasinungalingan na si Senator Bato, yung ulo ni Bato, nahuhuli na. Ayan na nga, yung mabigat na bato, huling-huli na. Masarap ipokpok sa mga julo ng mga jutang ginemes. And now, mga kababayan, sabi ko sa inyo, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Huwag tayong mawalan ng pag-asa dahil ang mga dasal ni Maharlika ay baka maganap. Sila lang ba ang malakas kay Lord? Malakas din tayo kay Lord. Sila ang pinagdadasal nila, yung ma-convict ang taong wala namang ginawa kung di protektahan ang mga estudyante, protektahan ang mamamayang Pilipino. Bakit kamo? Etong nakarang impeachment hearing, lumabas, tinanong, okay, ni JV Ejercito. Alam naman natin na ano din yan, kaparty ng Tegi Boom Boom, but they have to act like they're doing the procedure, the what do you call it, the process, diba? Due process, true, right? Yes, Johnny Boy from Banay, Davao Oriental, hoo-hoo. Anyway, so dito, mga kababayan, inamin mismo ng kanilang ulaga na witness na si Wamil, okay, na ang question kasi ng iyong audit, yung audit, yung audit, Mr. Attorney Wamil, no? Na did you see any evidence o may ebidensya ba kayo na si Vice President personally ang tumanggap, ang nakakuha o nagbenepisyo doon sa Confidential Intelligence Fund? Based on the documents po, wala po yun. Of course, ng iyong audit. Based on the documents, wala. Nada. Kasi gusto lang talaga nila i-convict si Sara Duterte dahil siya na ang nangangamoy na susunod na presidente. Mabangong amoy. Si Bangag ay matatapos na. Iguzom. Tegi boom boom. Matitegi boom boom na silang lahat.
at papalit ang agila na lilipad. Sino yung nanghula? May nabasa akong hula. Paniwalaan na lang natin yung mga hulang yon. Right? Right? Yung bato na sinasabi ko nahuli, isang mabigat na bato yun, pampukpok sa julo ng mga, ng mga yawa. But kanina, medyo nanood ako ng pakonti-konti. Ang dami mga typographical errors ng computation noong ano yun, yung mga audit, AOM, Audit Observation Memorandum, at yung acknowledgement receipt. Ang daming mga red flags. We all know na lahat itong mga hayop na to, red flags talaga kasi nga, talaga naman ang purpose nila ipabagsakin si Sara Duterte. Then, kanina, pinipilit ni Nakapun na mag-stipulate ang depensa o mag-agree doon sa mga acknowledgement receipts na ipinapakita nila. Na mag-agree na ganyan, Pero hindi pumayag ang depensa kasi kailangan i-check nila na yung papakita nilang resibo baka gawang rekto. Right? So pinipilit ng mga julul na mag-agree na o mag-stipulate na para tapos na ang boxing. Pero nandigan sa huli, ang depensa na hindi, we have to check pa, di ba, i-verify pa nila, ganito, ganyan, ganon. Okay, alam na natin na tapos na ang boxing kay Lisa Tanas at kay Bangag. Kasi maletaga nga sila Tapos na yon. Yeah, may doon na lang naman, magtitiwala ka sa isang, o sa mga prosecution team na mga makukyo, katulad ni Kapun na masyonda na feeling nire-regla pa. Diba? Na nagko-coach sa kanyang witness na tinatanong ni Attorney Poa, may isang kusing ba? Okay, parang ganon. Meron bang, may nakita ka ba na isang kusing ba na si Sara Duterte ay nagnakaw or something? Nung pasagot na siya ng wala po, wait, wag kang sumagot. Sabi ni Kapuna, it's coaching, darling. Di ba? Paano pagtitiwalaan niya mga yan? Another issue kanina, pinipilit kasi nila I mean, yung narrative nila, nakalabas na si Sara ay nagnakaw. Nakita natin yung mga rewards na ibinigay ay mayroong medicine, may gamot, di ba? Kumbaga, very talaga si Sara Duterte. I mean, yung iniisip niya talaga, imbis na gamitin yung perang yun, ibulsa, ibigay na lang as reward as, like gamot o groceries. Kasi nga, ang dinideal ni Sara Duterte, napakagaling yung kanina ni Robin Padilla, yung pagtanong din sa witness na, alam mo ba na mamaya pe-play natin. Okay, para verbatim siya na magsabi. But ganun pa man, tatapusin ko muna ito. Kino-question nila na ginagawa nilang mali, itong mga maletagang, na si Inday Sara ay naglustay ng pera sa kabila nung nakalagay doon, groceries, gamot, di ba? Na binayad sa mga informants or sa communication within the informants. Alam natin, sa mga bulubundukin, ang mga tao dyan kapos o magbibigay ako. Kaysa naman, it's the same thing, pera or groceries, di ba? Yung mga ganon. Pero, mga palangga, makikita mo talaga na itong pamunuan ng Vice President ay merong puso para sa mga mahirap na naghihikahos, na nagbibigay ng mga impormasyon. Dahil nga sa Department of Education, maraming mga bata na nirecruit ng makakaliwang grupo na nandyan sa Kongreso na mga ka-elbow to elbow ni Virus, ni Saba de Lima na mahilig sa boto ni Dayan, di ba? Si Virus, mahilig din kay, sino yun? Yung ano pangalan nung sinabi ni Winnie Monzon ba yun? Na mayroon silang relasyon ni Yakmo, di ba? Ang papangit talaga nila. Di ba? So mga kababayan, pinipilit nila talagang si Sara Duterte ay may
Yeah, yung siyak mo na naglamas sa ano, sa mga susubels. Thank you for that, Michael Bry. Ngayon, pinipilit nila, kung buksan kaya natin ang confidential funds ni Bangag, baka mamaya makita mo doon, acknowledgement receipt, okay? 1 million sa buto ni Tubig. Di ba? Acknowledgement receipt number 8. Or G, binayad sa Beverly Hills. Acknowledgement receipt number 10, pulburon na sininghot nilang mag-cabinet secretaries, di ba? Baka mamaya yun ang makikita natin. At doon, pinipilit nila, bakit may mga pangalang piatos? Dapat tumingin to mga putang inang ito sa PSA kung meron bang piatos na apelyido sa Pilipinas. Okay, pero again, confidential informant nga, kailangan mong ikubli ang kanilang pagkakailanlan. Katulad ko. Like sa kaso na binato sa akin ng mga putang inang yan, ang pangalan ng informant ko ay si Puting As. 'Di ba? Hindi ako pwedeng pilitin, 'di ba? Kung ano man, kung ano ang pangalan nitong mga taong ito. Right? Ng mga informante. Kung sila ba ay tunay ba nilang pangalan yun or what? May kilala ko ba talaga ang tunay na pangalan nila or what? Right? Kasi you have to protect o pinoprotektahan din ng informante ang kanilang mga pangalan. We don't know kung itong mga sipiatos na mga binabanggit dito, yung nag-alias din siya. Right? Hindi talaga niya pangalan yun kasi nga takot siya na gurgurin siya ng, alam mo naman sa gobyerno, maglilik at maglilik ang mga information. Kahit nasabihin pa, ito, si Juan de la Cruz. Tunay na pangalan ni Juan de la Cruz. Tapos may isang snitch dyan, may isang siraulo dyan, let's say within the agency, ay alam mo, ang nagsumbong na si Marcos Jr. ay lumantak ng buto ni Tubig at si Lisa Tanas at si Bangag at si Recto, kunwari, ay nag-orgy sila, di ba? Ang nagtimbre ay si Juan de la Cruz. Di ba? Iyari naman si Juan de la Cruz pag nag-change ng let's say ng leadership, baka ipahanap si Juan de la Cruz at gugurgurin. So nakita natin, first pa lang na witness, second, third, lahat ay kalaboso. Lahat ay nagsisinungaling, ang daping typo, tapos pinilit pa ng prosecution at inayon na naman ni Kilay. Okay, yan, takot din yan. Takot na takot dahil sangkot din sa flood control ng puki ng inang yan. Kaya dilap-bilat kay Bangag at kay Lisa Tanas. Inayunan niya ang prosecution na markahan ang testimonya ni Las Cañas na kahit walang perma yung sworn statement niya. Although, pinaliwanag ni Attorney Powa na okay lang din naman yan, di naman illegal yon, it's like nandiyan lang siya, yung gusto nilang gamitin na ebidensya, but it doesn't mean na yung ebidensya not ebidensya yung statement na yon ay katotohanan. Right? Pero nakita mo yung galawan nila Nakita mo yung galawan ni Kilay at ng prosecution. Imagine mo, hinahayaan niyang magpakababoy si Kapun na. Yung mga pinagsasabi ni Kapunan doon. Uy, wag ganun, wag ka sumagot, wait. Diba? Dapat, dapat na kaagad yun patalbugin na kaagad na parang bola. Kasi lahat sila nagsisinungaling. Wala silang gagawin, mga kababayan, kung hindi magpanggap na kunyari dumadaan sila sa proseso. Actually, naaawa ako sa depensa. Naawa ako sa kanila kasi luto na yan. Luto na yan. Gagawa sila ng paraan. Wala pa silang boto, wala silang bilang. Alam nila, wala silang bilang to convict Sara Duterte. Pero babaliin nila ang batas dahil nagbanggit na rin si Bangag na kung sino lang ang present sa Senado, ayun lang ang pwedeng bumoto. Babaliin nila ng batas. Kung titignan mo yung bilang ng mga kaalyado ni Inday Sara dyan sa Maleta impeachment court na yan, wala silang bilang, but again, ipipilit nilang baliin ang batas. Kaya, ang pwede lang natin gawin, ipagdasal na magurgur na si Bangag.
ma-overdose siya, matuluyan siya, tara instant president si Sara Duterte. Then, yung impeachment proceeding na yan, totally, matitigil yan kasi hindi na siya vice president eh. Ano na yun, parang magiging moot na, katulad ng desisyon ng Korte Suprema now, na yung motion, yung petisyon ng depensa ng kampo ni Inday Sara na pigilan ang mga maleta kongresistas doon sa kanilang fishing expedition. Di ba? Na impeachment doon sa lower house. Ano nangyari? Nagdesisyon ngayon ang mga julol sa Korte Suprema na ibasuran moot na ibig sabihin, wala nang saysay, wala na silang desisyon, basuran na kasi wala nang sense na desisyon na nila dahil yung nirereklamo ng depensa na ano tawag dito? Na, ano tawag dyan? Fishing expedition and mini trial, tapos na eh, na-forward na sa Kongreso. Kaya moot na, basura na. Justice delayed, justice denied, ika nga. Pinapatagal-tagal ng Korte Suprema yan. Kaya ang mga putang ina dyan na mga tiwaling judges dyan, dapat pumantay na rin ang mga paa ninyo. Tignan nyo yung petition ni PRRD na walang jurisdiction ng ICC. Although, once na magkaroon sila ng desisyon, it's moot na rin, pero mayroon pa rin legal remedy dyan ang kampo ni PRRD. Pero hindi nagdedesisyon ang Korte Suprema kasi inaatasan sila ng bangag administration na wag muna kayo magdesisyon. It's the same thing with Senator Bato. Kaya Senator Bato, wag mong ilalabas ang ulo mo. Wag na wag mong ilalabas ang ulo. Right? So yun mga kababayan. Ayan. Ano pa ba yung mga napansin nyo doon kanina na kanilang mga kasinungalingan? Yes, nakita natin na umamin sila. Zoro, ginurgur ko na siya. Inunahan na kita. Right? So, ginurgur ko na yung tauhan ni Banga. Ganun talaga. Minsan may satisfaction din ako sa paggugurgur ng mga addictos dito. Yes, puro typographical error. So, makikita mo talaga. Tapos sinasabi nila si Sara lang ang ang Vice President lang ang may confidential funds. Walang illegal sa pagbigay ng confidential funds ni Sara Duterte dahil inaprobahan ng bangag na presidente. Ang naging problema, tinarget nyo si Sara dahil nagsalita kami na bangag, si PRRD, nagsalita ang mga kaalyado ni Inday Sara na may adik tayong presidente. The reason why tinatarget nyo si Sara Duterte. Wala na pong iba yan, paulit-ulit, hanggang ngayon, bagyo na naman, baha na naman. Ngayon, ang mga estudyante ninyo nagkandamatay na dyan dahil may nagsaksakan, may nagbabarilan. Mga palangga, recently, ano ang sabi ng DepEd Secretary nyong bangag? Diba? Mukhang bangag. Ano ang sabi? Wala daw silang budget para talaga ng mga security forces sa mga eskwelahan. Nangingi daw sila ng tulong sa mga barangay-tagay. Paano magkaka-budget? Diba? Ang laki-laki ng budget ng DepEd actually. Paano nila babudgetan yung mga school na yan? Kasi mas gusto nilang binubulsa ang budget ng DepEd. Samantalang si Sara Duterte, nakikita nyo ngayon sa hearing, ginagamit ang confi funds niya during the time para protektahan ang mga kabataan na hindi ma-recruit ng mga grupo, okay, ng National Front Organization sa Kongreso at sa mga kongresistas, mga maleta kongresista at sa Senado para hindi ma-recruit ang inyong mga anak. Yan ang katotohanan, mga kababayan. Kaya sabi ko nga sa inyo, araw-araw, puro kasinungalingan ang ginagawa ng bangag. Ngayon, ano ang issue ng mga punyeta? Ikaw, bangag ka yan. Batuhin kita ng tissue. Ito ang sayo, bangag. Para magurgur na kita. Ayan, namatay na si bangag. Tissue lang pala katapat niya. Ano ang mga ginagawa ngayon? Bumisita si Inday Sara kay Senator Marcoleta, kay Mike Defensor,
Okay? At kay Jinggoy Estrada, ano ang sinasabi ng mga julul na media katulad ng Tribune? Ayan, ang Tribune na yung mga ulol yung mga nandiyan dyan. Anong sinasabi? Si Inday Sara daw ay patron ng mga political prisoners. Ayan, Tisyole. Hayop kayo. Anong ginawa? 'Di ba? Well, tama naman yung patron, pero hina-highlight nila, patron, kaibigan. Yan ng mga ginigipit. Kami ay patron, isama ko na. La Patrona de Maharlika. El Patron. Parang narinig ko yan sa mga kartel na palabas. El Patron. La Patrona de Maharlika. Togorgor. Satanas. Ayan. Pangkukulam na rin yung ginagawa ko. Gor. Igzum. Teka, tatargetin ko lang. Ito, nanonood si Satanas. Teka, yung mata niya, tsaka yung mata ni Sandro. Teka. Ayan, na-shoot. Anyway, mga kababayan, pati yun na pagdalaw ni Sara Duterte, 3 hours daw nagbisita si Sara. So what? Tawat. Tribune. Bakit hindi nyo inuulat ang mga orgy sa Malacanang? Bakit? Bakit hindi nyo inuulat ang mga laglagan blues ng Bangag family na may mga pinalaglag? Na mga supling. Bakit hindi yan ang unahin ninyo? Bakit hindi mo halongkatin? Yung mga record ni De Lima. Ang isang prosecutor na si Saba ay lumantak ng Dikulugo ng buto, Dikulugo, di ba? El Patron na de Maharlika, sabi ni Barca. Tangin ninyo. Ayan, na-shot sa... Mga kababayan, puro na lang katarantaduhan ang ginagawa ng ito. Kaya sabi ko sa iyo, manindigan kayo. Senator Bato, ilabas mo ang ulo mo para sa bayan. Dapat ka magkipagsanib puwersa sa ating mga kababayan. Lahat kayo na ginigipit, magsanib puwersa dahil ikukulong kayo. Diba? Dapat tayo naman ang kumanta. Ibibitay na yan, ibibitay na ang mga bangag. Diba? Dapat ganon. Anong sabi ni Senator Robin Padilla kanina? Alam nyo, si Senator Robin Padilla, ayan, akala nyo yung mga nilalait nila, mas may utak yan kay Bangag. Kasi si Bangag, yung utak niya sunog. Si Senator Robin Padilla, masyadong malalim. Magsalita. Ano sinasabi ni Senator Robin Padilla kanina? Okay, dahil patungkol nga ito sa tinatanong niya kung may paggana lang natin. Malayong lugar. Dali. Nakaikot na po kayo sa mga bundok. Saan po, Your Honor? Mga bundok. Yes po, Your Honor. Nakita niyo na po ba ang pangangailangan ng mga tao sa malayong lugar? Katulad ng gamot. Katulad po ng pagkain. Yes? Wala naman po akong na-observe, Your Honor. Ayun, wala. Kasi wala kang alam. Nakaikot na po kayo sa mga bundok. So, ang tinatanong kasi dyan, Bundok. patungkol nga dyan sa reward money. Okay, dahil mayroong gamot, merong pera, alam mo yan? Ay, may pera, merong groceries and everything. Yes, Glessy. Glessy, you're here. Glessy ng Germany. Namimiss ko mag-shopping dyan, 20% off. How are you, Palangga? Alright. Hindi nagbabago ang stand ni Senator Robin Padilla. Oo. Kaya nga dapat lahat ng mga, alam nyo, ganito lang kasi yan eh. Kung lahat ng mga supporters, ilan ba bumoto kay Senator Robin Padilla? 26 million? Kung lahat ng mga Pilipino, okay, kung may panindigan sila lahat, lumabas na kayo, lumabas na kayo ng kalsada at tanggalin nyo na yung mga adik. Yun lang naman yung solusyon eh. Wala na ibang solusyon. Luto na. Alam nyo, kahit anong sabi ko nga, kahit anong balitaktakan dyan sa galing ng depensa. Nakita nyo, witness number 1, number 2, number 3, number 4. Pangilang witness na ba? Pinipilit nila yung kanilang mga kasinungalingan. Kasi nga, protektado sila ng Bangag administration. Kasi nga, lutong-luto na yan, mga kababayan. Lutong-luto na
ang ginagawa ng mga hinayupak, ha? Para itanggalin si Inday Sara. Yaan ang katotohanan sa ating labang ito. So ano ang pinaka-ultimate solution? Sabi ni Luis Roque, ipagdasal, okay? Ipagdasal, magurgor na si Bangag o mawala na, madapa na. Oh, yun lang. Kasi wala naman tayong pwedeng gawin eh. Dahil hawak nga nila ang pera ng bayan. Right? Hawak nila ang pera ng bayan. Maletagang, nawala na ang 18 o 22 Marines, kakasuhan, nawala na. Asa na si Romualdez? Nasabi ni Bangag sa kanyang kaso ng alingan, ayun, meron tayong Speaker of the House na tinitignan natin, na makakasuhan, pinag-aaralan na, chuchu-chuchu. Wala, di ba? Asa na si Romualdez? Ang sabi ni Romualdez, wala daw siyang kasalanan. Siya ay malinis, bukod tangi. Ang putang ina, di ba? Pinagloloko kayo, mga kababayan. Lahat ng nakikita natin dito sa impeachment ngayon ay scripted na nga. Puro script na. Wala namang ibang laman eh. Oh, gusto nilang bawiin daw ang pagpabigay ng pansamantalang paglaya kay Bong Revilla. Ayun, yung mga ganyang klaseng mga balita. Wala naman ibang balita. Samantalang si Kapun na laging gumagawa ng kadyotahan. Kanina nagsabi siya tungkol sa dali pakinggan natin itong kadyotahan niya. Pakinggan natin ang kadyotahan ng mga yawa. Yawa, ito si Kapon. Kaya na si Kapon, ito lang part. We will not stipulate on that, Your Honor, because they have to establish the competence of that witness to identify the documents. Okay, ito yung tungkol sa Move on, counsel. Your Honor, we will not. Okay, ito yung tungkol sa kay Las Cañas. We will not stipulate on that, Your Honor, because they have to Wala, yun sa establish mga the resibo competence pala. of that witness to identify the documents. Move on, counsel. Your Honor, we will not proceed with the other stipulations because counsel does not seem to be in the mood to Ayan stipulate naman. this afternoon, Your Honor. Your Honor, It has please. no relation with mood, counsel. Okay, we will now go The on. counsel for the respondent is well within their rights Correct, to Your refuse stipulation because this is purely mutual on the part of both parties. Your time will come too. Please proceed with your offer, counsel. After perusing at the list, Your Honor, we will not be stipulating on 8 items, and I will be enumerating these 8 items and tell the court the reason why we will not be stipulating on these items. Your Honor, please. Yes, what is the pleasure of the counsel for the prosecution, panel of prosecutors, rather? May we suggest, Your Honor, for orderly procedure, that we go over our proposed stipulations and then they can respond accordingly. Because we also would like this honorable court, impeachment court, to appreciate the documents that will be stipulated upon, which are as important as compared as well to the documents that will not be stipulated upon, Your Honor. They will be very short in any event, Your Honor. Counsel, stipulation does not mean that you will not present it before the witness anymore for whatever purpose it may serve. Yes, Your Honor. It does not, these stipulations will not dispense with the need for the witness to testify and to identify the document and to attest as to its contents, Your Honor. So just as to the authenticity of these documents and due Yes, Your execution, Honor. I guess, that's what the stipulation is being asked for. So let's go through your list, counsel. Okay. Chair will instruct the counsel for the panel of prosecutors to kindly go over the list and maybe elicit a response from the Ayan counsel. na, pinag-usapan natin. Wala na yung kwenta. Okay, dahil gawa na nga ng maletagang. Right? So wala nang kwenta yan, mga kababayan. Paulit-ulit yang mga kasinungalingan dyan ng mga maletagang prosecutors. Right?
Sabi ko nga sa inyo, habang kayo ay binabagyo, binabaha, habang kayo ay lumulubog, sila naman ay pinapalubog ang kaba ng bayan sa paggasta ng 25 million a day or maybe more than that. Sinabi na mismo ng witness na walang nakalagay sa dokumento na si Sara Duterte ay nakinabang sa sinasabi nilang 125 million confidential funds. So malinaw pa, sabi ko nga, sa sikat ng araw o sa puting ikinula na ang mga ulaga na ito, hindi talaga nila tatantanan si Inday Sara. Kaya ang the best ay hindi rin natin sila tatantanan at ipagdasal na pumantay ang mga paan ng mga yawa. Uubusin nila. Itong mga witnesses na ito, hindi natin alam kung nakakontrata na ba yan. O sige, ito, gumawa ka lang ng kasinungalingan, may maleta kang tatanggapin. Right? So, pwedeng ganon. Dahil luto-luto na eh. Isa pang issue kanina. Kina-question ni Jolol Tulfo, ni Rapi Tulfo. May nabasa pala ako kanina, no? Mga kababayan. Kina-question ni Rapi Tulfo na etong si Attorney Poa ay pumunta daw sa COA para may allegedly parang ano ba yon, may inquiry, something like that. Then ang sabi ni Tulfo dapat daw parang hindi ba ito conflict of interest. Okay? Ang sabi ni ano sa kanya ni Kilay, hindi naman kasi hindi naman siya yung respondent. Okay? Lumalabas kasi lahat ng kabubuhan nila, pero more than that, babalik ako doon sa mga reward money o reward na mga natanggap ng mga informante sa Office of the Vice President. Okay? Nagamot, groceries, and everything. Anong gusto niyo? Gastusin ni Sara Duterte sa mga tips sa babae katulad na ginawa ni Tulfo na 250,000? Ang pinakamababa na binibigay sa mga babae na nakapalibot sa kanya? Anong gusto nyo? Mas gagastusin ng isang ahensya ng gobyerno? Ang pera ninyo para sa pakikipagtsuktsakan sa mga haliparot? O mas gusto nyo gastusin o ibayad sa mga informante ang pera para mapakinabangan nila sa kanilang health, di ba? Pagkain or kung ano pa man. Right? So malinaw pa sa sikat ng araw, sabi ko nga na ginahanapan talaga nila ng butas si Inday Sara. Balikan natin yung pina-viral na nag-hire pa ng mga troll firm ang bangag na administration para isiksik sa utak ng mga mamamayang Pilipino na ang paggasta ng confidential funds within 11 days ay labag sa batas. At kahapon, napatunayan na walang nakasulat sa Joint Circular Chucho o sa batas na sinusundan nila na nagbabawal na within 11 days ay bawal na gastusin o ubusin ang CONFI funds. At ulit-ulitin natin sa kaalaman ng lahat, hindi si Sara Duterte ang nag-initiate ng CONFI funds at hindi rin siya ang pumirma dahil hindi siya presidente. But who knows? Sa mga susunod na araw na panahon ay presidente na siya. Di bongga. Right? Kawawang mga kababayan. Mahina pa ang CONFI fund ni Sara sa daily impeachment budget plus mga pangbayad nila sa mga kulasisi nila, sabi ni MNO for the... Exactly! Imagine mo, magkano lang naman yon, di ba? Nasa kanila, 25 million. Ano daw? Si Byron sila tanong pa, anong sakit ni Mary Grace Piatos? Boba talaga. Kita mo? CONFI nga Tinanong nga ni Robin Padilla doon sa witness, sabi niya, ano ba ang pagkakaintindi mo sa confidential, the word confidential o confidential documents o information? Ang sabi niya, classified. So, sinagot na ng witness, classified information,
confidential information, bakit hahalongkatin mo kung anong sakit ni Piatos? O ano ang tunay niya pagkakalanlan? At ito hindi lang naman ang Office of the Vice President ang gumagamit nitong mga pseudonym na ito or fictitious name. Ginagamit din ng mga ibang ahensya ng gobyerno na nagpo-provide ng mga intel information at ginagamitan ng intel funds o confi funds. Right? So sabi ko nga sa inyo, mga palangga, kung minamahal, yes, sabi ni Luna, pinainan si VP sa totoo lang. Possible din, okay? Pero kasi hindi naman, ang problema kasi, buti sana kung yung confidential funds ni Inday, wala kang nakikita na ginastos niya. Para sa, wala kang nakikita na ginastos niya para sa mga informante. Kung nakita sana na binulsan niya na pumasok sa ganitong account niya, chuchu, right? Kaso wala eh. I don't think na pinainan siya. It just so happened, mga kababayan. Kasi okay pa sila. They were okay noong 2022. Kaso demonyo talaga si Lisa. Si Lisa siguro talagang may plano nito. Pero kasi kaya lang naman nagalit si Bangag at si Satanas. Remember? Nung nagkaroon ng unang-unang pagkakataon na nagsalta si PRRD na mayroon tayong adik na presidente. Nagsalta si PRRD laban sa bangag na pamumuno ni Bangag. Kaya talagang tinarget si mga Duterte. May evidence si BP na video ni Boton. Yes, Maki. Yan ang kaabang-abang natin. Kaya sabi ko nga, hindi rin naman pasisiguro itong mga hayop na maleta impeachment gang na ito na matutuloyan nila si VP. Kasi kung ako naman, okay, sisiguraduhin ko, itutumba ko rin kayo. Sabay tayo. Right? Tutumban niyo ako, magtumbahan na lang tayo. Yun yung nakikita ko. I just don't know kung ano mga susunod na kaganapan, mga kababayan. Pero sa pangyayari ngayon, nahubaran sila. Hindi naman si VP Sara eh. Di ba? Yung mga kasinungalingan nila about this sa confi fund. Sino bang nagbumukang tanga? Eh di ba ang prosecution? Ang kanilang mga witness o mga witnesses, doon mo makikita na puro mga sinungaling. Ang daming typographical error, magsusubmit ka ng sworn statement, tapos walang perma nila Cañas. Diba? Tapos nowhere to be found si Clas Cañas kung nasaan siya. Oh, alam natin na tinatago yan ng mga ulaga senators na yan. May araw din kayo. Dali lang, inakabangan lang. Ayan, tinamaan na naman si Bangag. Tinamaan na naman si Bangag. May araw ka rin, Bangag. Magbabayad ka. Magbabayad ka sa lahat ng pagnanakaw mo, pambababoy mo sa taong bayan. At sa iyong mga kritiko. Yung mga pagpapakulong mong hayop ka, Bangag, hindi mo magagamit yung ninakaw mong pera. Papaluwa namin sa'yo yan. Papaluwa ko, ipapasok ko lahat sa buli mo ang ninakaw mong perang buwa ka ng inakang hayop ka. Hindi pa pumantay ang paa mong yawa ka dahil ikaw ang deserve na mas lagay sa garapon. Kasunod dun sa attack dog ninyo. Wala na kayong ginawa sa mundong ito kundi magnakaw. Kaya sabi ko kayo, mga buhay ninyo, pati mga sa sinapupunan ng mga kamag-anak ninyo na makikinabang sa mga nakaw ninyo, dapat ini-eradicate sa mundong ibabaw. Dapat nasa impyerno na kayong lahat. Dahil wala nang pinakademonyo pa sa balat ng lupa na nakilala natin sa Pilipinas, kundi ang Marcos, Araneta, Romualdez, na dapat lahat pagbayaran nila ang kanilang mga pagnanakaw, pang-aapi, pang-smuggle, pang-hoarding, pakikipagsabuatan sa mga oligarchs. Kaya kayo hirap na hirap. Kayo naman, gagalit na naman ako. Right? Ayaw niyong manindigan. Alam ni Lacson niyang diskarte na ganyan. Sabi ni Mayra, alam naman natin. O Lacson, akala mo hindi ko alam yung bahay mo na nakatago doon, ha? Na may maroon kang bahay na nakatago. Ang tanong, abangan mo yan. Abangan mo yan, Lacson. Ang iyong bahay na nakatago. O, di ba? Saan ang galing, Lacson? Ang multi-million, maybe billions,
maybe millions. Ang bahay mong nakatago, yung putang inakang pinky ka. Lahat sabi ko sa inyo yan, may mga bahay na mga nakatago. Saan kukuha ng pera yung mga hayop na? Wala naman negosyo. Sige nga, mag-isip-isip kayo. Wala naman negosyo yung mga, hindi lahat, pero wala naman mga negosyo ang karamihan, mga politiko. Kung magbe-base lang tayo sa kanilang income, allowances, hindi nila kaya magpatayo ng milyon-milyon. Saan sila kumukuha? Sabi ko nga, dapat talagang ipasuka sa kanila ang kanilang ninakaw. I think dapat talaga taong bayan. You know, people power talaga ang ultimate solution sa nangyayari ngayon. People power. Dapat na silang babain sa lahat ng kanilang mga katarantaduhan. Maki, laban lang. Thank you palangga. Laban lang, matatapos din ang mga bangag. I'm very positive, palangga. Kailangan talagang optimistic tayo sa laban na ito dahil who knows, baka matatapos ng maikahon ng mga yan. Sabi ni Jack Sparrow. Ano gusto nyo? Kahon o garapon? Diba? Kahon o garapon? Dapat sila ilagay sa garapon lahat at gawin silang kimchi. Diba? Dahil sobrang yung ginagawa ng mga hayop eh. Housing project ni Bangag, beneficiaryo si Pinky. Alright? Yung sali ni Pinky Lason, ang laki ng tinaas. Kaya nga, katulad ni Bendalo Erich Sylvester, within 3 years. Halos kalahating bilyon ang itinaas. Alam mo, Erich Sylvester, na magnanakaw ng identity. Yang kalahating bilyon mo, antay-antayin mo lang yung oras para sa'yo. O sa inyong lahat. Babawiin namin lahat yan. At kakapunin namin kayong mga supot. Kaya mga juto nyo, kakapunin niya ng taong bayan. Dahil sa inyong kawalang hiyaan, sa patuloy na pagnanakaw nyo sa kabanang bayan. Sabi ni Maki, si Racket Bangag, ipalipad silang lahat. Oo nga, ano ba gusto niya? Ipalipad o igarapon? 325 million naggastos sa hearing na walang kwenta. Sabi ni Efren. Ayun na nga palang, kaya dapat nga tapos na yung boxing. Diyan sa mga testamento o statement ng mga testigo, lahat nagtanong, meron ka bang masasabi mo ba? Or meron bang ninakaw si Sara Duterte? Ni isa. Ano sabi ni Kapon? Wait, huwag mong sagutin. Tapos ngayong araw, sinagot na, wala. Based the document, walang napunta kay Inday Sara. Alright? Habang nagpapakalat ng kasinungalingan, mga kababayan, etong PNP na bumaba na raw ang krimen. Okay? Puro kasinungalingan, bumaba na ang krimen sa Pilipinas. Panibago yan, oh. Ito, bagong headline. Ano ang sabi? Crime rate patuloy na bumababa. Sabi ng PNP, saan ba kayo nabubuhay? Sa impyerno? Puro kayo gumagawa ng kasinungalingan? Pero mo, anong sabi dito mga kababayan? Sabi ng PNP, inihayag ng Philippine National Police na bumaba ng 36.12% ang crime rate sa buong bansa noong July kumpara sa kaparehong buwan noong 2025. Saan kayo humukuha ng mga datos na ito? Sa bilat ni Satanas? Habang kaliwat kanan, okay, ang mga nagugurgur. Saan sila kumukuha ng mga gantong datos, mga kababayan? Puro kasinungalingan. Bumaba ang krimen, pero ang balita, pulis na umawat sa kaguluhan sa tindahan, gurgur. Yan mga balita ngayon. Barangay captain na sumuko matapos iturong utak sa paggurgur sa Bulacan.
80 years old gurgur sa pamamaril sa loob ng SUV. Religious leader gurgur. Tribal council member sugatan sa Agusan del Sur. Ina sugatan sa saksakan ng dalawang Junaki sa Lawag. Dalaga gurgur sa saksak matapos tumangging makipagbalikan sa ex. Katakot naman to, kayo makapagbalikan sa ex nyo. Di ba? May mga siraulo kasi talagang boylet sa mundo. Di ba? Mag-ingat kayo, kaya huwag kayo mag-boylet ng siraulo katulad di Bangag. 2 years old, na batang siyam na araw nawawala. Okay, nabalita na natin to. Right? So, puro ganito. Tapos, isisisi ng Bangag administration ni Impacta Clarissa Castro na kaya daw naaantala yung mga priority bills dahil daw sa kaguluhan dyan sa Senado. Bakit hindi naantala bakit naantala? Kasi ang inuuna mong hayop kayo, Bangag, ay ang panggigipit kay Sara Duterte. Tapos sasabihin ninyo, ang sabi ng hayop na Impacta na ito, ayan, dahil daw sa pabago-bago ng liderato noon, di ba, Cayetano, at who's this, Impactong, kwek-kwek, di ba, si Gatchalian. Dapat na tignan yung citizenship ni Gatchalian. Kung ako kay Inday Sara, eto Inday Sara, friendly advice. Hindi ba nanonood yun eh? Kunyari nanonood si Inday. Anong kabisin? Palangga, ako lang to. Kunyari mag-twin sister tayo. Pag naging presidente ka, silipin mo lahat to kung anong citizen na mga ito. Pasilip mo. Sa Kongreso may mga Amerikano dyan. I'm telling you, may Amerikano or Chinese citizen na gumagamit ng Peking passport or citizenship. Yan ang tugisin natin, Day. Yan ang tugisin natin. Dahil galit na galit sila sa Chinese, pero andyan yung mga Chinese mismo, appointee pa ni Bangag, at ang iba elected pa. Right? Mag-ina sa harap ng Makati, hotel, pinagbratatat, sabi ni Efren, yes, nabasa ko yun. Nasaan ang pagbaba ng crime rate dyan? Right? Yes, Jack Sparrow, Chinese, si Gatchalian. Kaya nga, kung titignan ko yan, kung paano niya na-acquire, alam mo, Gatchalian, huwag ka pasisiguro, gago ka. Lahat kayo. Ha? Papasilip ko yan. Kung paano mo nakuha yung, kung may Filipino citizenship ka, paano mo nakuha? Nagbayad ka ba? Pinalsificate mo ba? Ang dali lang yan eh. Pati yan si mga tulpok na yan, di ba? Dapat pagbayaran nila lahat. Punyeta kayo, puro kayo kasi nangalingan. Puro pagpupokpok ang ginagawa ng mga maletagang. Pakipagtsuktsakan sa mga biba, chuba, chuchu. Di ba? Ang mga bilat, na mga bilasana, yan ang inuuna ng mga hayop sa ngalan ng kaba ng bayan. Di ba nakakagalit yan? Samantala yung mga anak ninyo, kakaba-kaba kayo sa eskwelahan. O, anong sabi ng DepEd? Wala daw silang pera. Wala raw pondo ang DepEd na mag-provide ng extra security sa mga estudyante. Singlot. Payat na ako, no? Tignan nyo yan, oh. Tignan nyo ba? Nakita nyo ba yan? Ang gulo na yan? Oo nga, no? Papunta na ako sa 10 pounds. Magwa 1 month na. 3 days na lang. Magwa 1 month na ang aking calorie deficit diet. Pero ang hirap. Pero okay lang. Wala na si Tamolmol. Nabura na. Ginorgor ko na, oh. Wala na, oh. Nakita nyo, wala na. Konting-konti na lang. Anyway, highway, mga kababayan, ito ang pinagmamalaki ng PNP na walang kaguluhan. Hayop sila, puro kasinungalingan. Araw-araw may gurguran. Yes, Hazel V. Garcia. Puro kasinungalingan, si Sara Duterte lang ang katangi-tanging may confidential funds. Then, nabuking natin, meron din si Jojo Marbinay. Ano pa? Magalong,
ibinunyag hanggang 27% kickback ng ilang alkalde sa garbage collector. Naku, Magalong, tumigil-tigil ka na nga. Dati bilib pa kami sa'yo eh. Basahin natin to. Ibinunyag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang umano'y kalakaran ng ilang alkalde na kumikita sa sektor ng basura, kabilang ang pagtanggap umano hanggang 27% kickback mula sa mga garbage collector. Sa panayam sa programang The Spokes ng Billionaire News Channel, kinumpirma ni Magalong ang naunang pahayag ni Remulla, ni Crispin, ni Ombudsman, okay? Remulla na nagiging negosyo umano ng ilang alkalde sa bansa ang basura. Sabi naman ni Magalong, totoo yan. Alam mo, nabalitaan ko na maraming mayors, 27%. Nabalitaan mo, then what? Dati ang epal-epal mo, ang kickback, umaabot sa 35 to 50% dyan sa flood control. Nasaan ka, Magalong? Nabahag din yung boto mo, di ba? Naging support ka na rin. If you really love your country, ikaw ang mag-start para makipaglaban sa mga bangag. Enough for this optics na kunyari concern ka sa bayan. Right, Magalong? O, para ka rin sa vested interest. Ang yabang-yabang mo dati. Pa-interview ka. 35 to 50% kung tama yung figures na alala ko. Grabe ang kickback. Dito sa flood control, asan ka na? O, no, itinalaga ka ni Bangag doon sa ICI. O, di ba? Ano ang sabi mo doon? Okay? Umalis ka din, di ba? For the reason that hindi ikaw ang magdedesisyon, kundi sila uutusan ka. Bakit hindi ka nagsasalta? Kung talagang ikaw ay para sa mamamayan, bakit hindi ka mag-huwelga? At sasabihin mo yung kinalaman mo. Puro dak, sabi ni Maria. Ang daming ganyan, dak. Wala namang ginawa. Kasi takot silang mawala ng katsing-katsing. Wala natin basahin to si Magalong. Ano sabi niya? Ayon kay Magalong, inalok siya ng 120 pesos kada tonelada bilang tipping fee. Sabi niya, Mayor, kung dito ka magtatapon, we're offering you 120 pesos na nag-compute sa harapan ko. Sabi niya, 130 per truck, per tante. Bakit hindi pa hinuli itong bribery na to? Sige nga. Mayor ka pa naman. Bakit hindi mo pinorward ito sa otoridad na, huy, binabribe ako nito? Hanggang salita lang, di ba mga palangga? Ayun sa ganito, ganyan. Dapat, mayor ka. You have the power. Bakit hindi ka agad tumawag ng polis? Tinawag mo si Nartates at tinawag mo si Tibag. Hello, NBI, PNP, eto, binabribe ako nito. Entrap na, magpagawa na kayo ng pera sa recto, i-entrap na natin to. Hindi na pwede magpapa-interview ka, may gusto mag-tip sa akin eh. 120 pesos per tonelada, chuchu-chuchu, per kilo. Ay nalong, kada tonelada pala. 120 pesos kada tons. So, pababayaan mo lang na inofferan ka o inoffer ka ng bribe money, din wala kang ginawa. Anong kaputang inahan ito? Yes, innocent fields. Ang bato i-jok-jok sa julo nila. Corrected by. Sabi niya, Mayor, umabot umano sa 200 tons kada araw ang basura sa Baguio City. Nakatumbas ng malalaking halaga. It's the same thing with Remulla. Di ba? Kung meron palang ganito, anong ginagawa nila? Hanggang pa-interview lang kayo sa television? Right? Pero pag ordinaryong tao, na kunyari, o sige, suhulan kita ng ganito, ganyan, for whatever. Bigyan ka ng ganito, palusutin mo lang ng ganyan. Hinuhuli, pero ito. Magalong, inoperan ka pala. Bakit hindi mo i-report itong nag-aakot na basura? Bribery ito. Bakit hanggang interview ka lang? Tama ba ako? Mali. Mga palangging. Mag-comment kayo dyan para matuwa naman ako. Napag-agree kayo. Agree or disagree. Tama ba? Tama ba na hanggang interview ka na lang? Nasasabi mo may bribery? Right?
Oh, tama daw ako. Palakpak. Sabi ni Barkadahan Forever, nakakasuka na kasi itong mga hayop nito, mga kababayan. Sobrang kasinungalingan. Malacanang dumistansya sa aksyon ng ombudsman versus Loren Legarda and Leandro Levisit. Julul, anong dumistansya? Kunwari lang to, dumistansya ang Malacanang sa issue ng pagsampa ng reklamong graft and plunder ng ombudsman laban kina Senator Loren Legarda at anak ng si Congressman Leandro Leviste. Tugon ng mga bangag sa palasyo, sa bintang ng tugon ito ng palasyo sa bintang ng PDP na ginagamit umano ng administrasyon ang ombudsman para kasuhan ang mga kalaban at opposition. Eh ano pa nga ba? Alam na natin yon. Kaya nga talagang, sabi ko nga, gamitin nyo lahat ng powers ninyo. Senator Alan Cayetano, Loren Legarda, Leviste, Senator Bato, Bong Revilla, isama mo na, Jinggoy, Senator Padilla, lahat ng talent, lahat ng inyong kakayahan, gamitin nyo na. Right? Kaso wala hanggang kailan tayo hanggang kailan tayo magtitiis sa gantong klaseng pagpapalaya sa mga tunay na mga kawatan. Medyo may dramang sa Sandigan-Bayan. Pagtanggal kay Bonuan sa flood control scam, tinabladong ng Sandigan-Bayan. Hindi natin alam kung drama lang ito. 'Di ba? Kasi ginawa ng state witness. Nakita niyo, pinapatay na nila ang tungkol sa flood control. Then okay lang sa inyo. Really? Okay lang sa inyo na nakalimutan na natin kadahilanan na kayo ay binaha. IDZ Wise, thank you palangga. Plan B na Duterte camp si Basti na raw ang ipapalit sa 2028 kung makonvict si Inday Sara. Uy, alam ko convicted na si Inday Sara sa mata ng mga bangag o sa plano nila. Pero, may wishful thinking tayo, di ba? Sabi ko sa inyo, baka magurgur na si bangag dahil adikto siya. Itong gugurgur kay bangag, itong tissue na ito. Iguzom, iguzom, iguzom. Tigi boom boom. Iguzom, iguzom, iguzom. Tigi boom boom. Ayan. Bukas patay na si bangag. Ano kaya mangyari yung kulam ko? Mamapagbintangan ako. Hoy, Marlica, mangkukulam. Namatay si bangag kinabukasan dahil sa pagbato-bato niya ng tissue. Ano kaya? Mga palangga. Ano kaya, di ba? Minsan nangyayari yun, di ba? Bukas ang headline, Marcos Jr. Patay, di ba? Tapos imbestigahan si Marlica. Si Marlica pumatay kasi nagbato-bato ng tissue sa vlog niya. Kaya ganun ko. Ang daming binato ni Marlica na tissue. Siya ang gumurgor. Ayan kay bangag. O, di ba? Okay lang sa akin yun. Imbestigahan niyo ako. Magmukha silang tanga. Ayan. Binilang sa vlog ni Maharlika. 13 na tissue ang binato ni Maharlika. Kinulam niya si bangag. Patay. Kinabukasan. Ay, ambot. Mga palangga. I love you too, Hazli. Ay, nako. Ano bang gagawin natin? Nakukulam. Sabi ni Comscout, nang kulam all the way from California. Di ba? Oh, knows. Desperado na ako eh. Di mangulam na lang ako ng mangulam. Antayin niyo bukas baka mag-headline na yon. Isa sa kanila man lang makulam natin ng tissue. Patay sila lahat dahil sa tissue ni Marlica. Sana lang, wishful thinking lang naman yon. Mga palangga, life is so hard sa ating bayan. Patuloy kayong binabaha, patuloy kayong hirap na hirap. Ang mga kabataan ninyo, ang mga bata ninyo sa eskwelahan, nakakatakot. So, ano lang ang pwede natin gawin? Dahil wala naman kayo ibang pwedeng puntahan na bansa. Wala kayong choice. Wala nga kayong passport. Pagpunta sa ibang bansa. So, ipagdasal na lang natin or supportahan nyo ako sa online kulam natin, baka sakaling magkatotoo. Ipakulam natin sa Sikihor. O shout out mga taga Sikihor dyan. Ay, nako. Aha.
Sabi ni Arza Miyamoto, may time din ako ganyan, nagalit ako, sobrang gaga kay Bangag. Yes, for Ma'am Raga. Wala ko everyday. Everyday, hindi everyday galit ako sa mga kawatan. Okay? Actually, tama si Inday Sara eh. Di ba? Kung si Bangag ay just an ordinary citizen, personally, ba't naman tayo magagalit sa kanya? Ang kinagagalit natin kay Bangag, yung pang-aabuso niya ng kapangyarihan, ang pagnanakaw niya sa kaba ng bayan, yan ang ikinagagalit natin, yung inaakto niya. Pero kung personal lang, sabi nga ni, taya mo matalino si Inday Sara eh. Sabi ni Inday Sara, wala naman siyang personal na galit kay Bangag. Exactly. Kasi kung walang hawak na pwesto si Bangag, ba't naman magagalit sa kanya? Hayaan mo siya mag-addict dyan. Gusto niya magpakalunod siya sa buto, wala tayong pakialam. Tumuwad man, yung mga tumawad man siya, wala tayong pakialam. Ang pinakikialaman natin, ang pagdumala niya o paghawak niya sa gobyerno natin na patuloy na naghihirap ang mga Pilipino, nagugurguran, ang mga bata, nagbabarilan na sa eskwelahan, ang mga tao gutom, ang mga kababayan natin patuloy na umaasa sa 4-piece at sa bukbuking bugas. Alright? So yun lang muna. Ito na ang last ko lang to kay Bangag. Shoot! Hanggang